ikukumpara sa ibang mga relihiyosong pagdiriwang, ang Pasko ay medyo maliit lamang na pagdiriwang sa India kumpara sa ibang mga bansa. Ito ay dahil sa 2.3% lamang o katumbas ng 25 million sa mahigit 1 bilyon ang mga Kristiyano na nasa India. Ang isa sa pinakamalaking Indian Christian communities sa isang lungsod ay nasa Mumbai at doon sa New Delhi. Karamihan sa mga Kristiyano na nasa Mumbai ay mga Romano Katoliko. At alam nyo ba mga kabombo at Kastar Nation, doon sa India, matatagpuan ang sikat na Taj Mahal. Ang Taj Mahal ay isang Islamic religious building, mosque at tomb o libingan doon sa India. Marami pang tinatagong mahika ang India sa iba't ibang aspeto. Kaya naman, ating alamin kung paano naman ipinagdiriwang ang Kapaskuhan sa India sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent na si Jazz Ablin na nasa India para sa isang misyon na tumulong sa mga mahihirap na kabataan na makapag-aral. Siya ay isang women's ministry leader ng Manila ICC. Popular din sa mga Indiano ang simbang gabi kapag Christmas season. Ang Midnight Mass ay isang napakahalagang serbisyo para sa mga Kristiyano sa India, lalo na para sa mga Katoliko. Dadalo ang buong pamilya sa misa at ito ay susundan ng isang malawakang piging ng iba't ibang mga delicacies. Sikat na pagkain doon sa India kapag Pasko ay ang Indian biryani. Ito ay gawa sa kanin, karne ng manok o baboy o baka at mga Indian spices. Actually, number one talaga yung biryani. And when you talk about biryani, iba't ibang specialty siya per state. Yung pinaka-favorite ko is biryani na made in Chennai. Pero yung biryani na Delhi, masyadong maanghang siya for me. Like, parang kang kumakain ng sili. Ganun ko siya i-describe kasi masakit talaga siya sa bibig. And the people here, like, they love snacks. Food is very, very cheap. Vegetables are, like, accessible. So, ang dami talaga nilang they could offer anything. So it's very rich in resources sa agriculture as well. So karaniwan ding ginagawa doon ay ang pagpipiknik sa isang sikat na parke, ang India Gate, na halos triple ang lawak kung ikukumpara sa Luneta Park dito sa Pilipinas. So usually, yung pinaka-main attraction talaga, which we go to as well, nagpipiknik kami madalas sa India Gate, yung pangalan niya. Parang doble or triple siya ng size ng Luneta Park. Sobrang laki talaga niya. And then at night, the light is very colorful. Tapos, makikita mo din na malalight up yung flag ng India, ganyan. And then, with children and attraction, especially winter, pinakamaganda talaga like yung mga big and modern malls. At alam nyo ba, ayon pa kay Jazz, napakamahal ng mga Christmas tree doon sa India kung ikaw ay bibili dahil maituturing nila itong foreign decorations na bihira mo lamang makikita sa mga pamilihan. Paglalagay ng Christmas tree, kasi yung family ko sa Philippines, they already set it up. Dito wala kaming Christmas trees so far kasi kahit yung sobrang liit lang na Christmas tree, since parang foreign yun sa India, masyado siyang mahal. So hindi siya affordable. Kaugnay niyan, sa grupo nila Jazz, sila ay tumutulong sa mga kabataan na mahirap upang mabigyan sila ng sapat na edukasyon. Nagkakaroon sila ng mga aktibidad na inoorganisa ng kanilang grupo na tinatawag na Mercy Worldwide. As a community, we gathered almost like more than 100 toys to give to the slum area. And I shared the picture and videos of the children, kung yung mga students who are not privileged to have the education they need kasi malaki yung unemployment dito sa Delhi. And this program can give opportunity to people also to dream, to children also to really have hope that they can change and get out of that mentality na hindi sila makakapag-aral. Ang diwa kasi ng Pasko ay hindi lamang salo-salo, kung hindi,
Ito ay isang paraan upang pagbuklurin ng mga tao anuman ang kanilang lahi, gayon din na magkaisa at tulungan ng bawat tao sa sarili nating mga pamamaraan. Kaugnay niyan, narito naman ang pagbati ni Jazz ng maligayang Pasko. People usually just say Happy Christmas or so yung hello nila is Namaste, Happy Christmas to everyone.